Itutuloy mamayang alas 5 ng hapon oras sa Pilipinas ang ikalawang araw ng confirmation of charges hearing ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kahapon, iprinisinta po ng ICC prosecution team ang ilang dating pahayag, panayam at talumpati ni Duterte na magpapatunay nila na may alam at may intensyong pumatay ang dating Pangulo. Gayit naman ng Duterte Defense Team, hindi yun sapat na mga ebidensya. Mula po sa The Hague, Netherlands, balitang hatid ni Mariz Umali. The International Criminal Court is now in session. Alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, nagsimula ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Wala sa pagdinig si Duterte, pero naroon ang defense team na pinangunahan ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Naroon naman para saksihan ang proceeding ng mga Pilipinong abogadong karamihan ay dati ring opisyal ng administrasyon ni Duterte. Naroon din ang prosekusyon sa pangunguna ni Deputy Prosecutor Mami Mandiaye Niang at kinatawan ng mga biktima sa pangunguna ni Paulina Masida ng ICC Office of Public Counsel for Victims. Ipinaalala ni Presiding Judge Yulia Motok na ang pagdinig ay para matukoy kung may sapat na basehan para litisin si Duterte sa mga inaakusa sa kanya at ang dating Pangulo ay innocent until proven guilty. Binasa sa sesyon ang kinaharap ni Duterte na 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder. Inaakusahan si Duterte bilang indirect co-perpetrator mula November 2011 hanggang March 2019 sa pagsasagawa ng common plan na pagpatay laban sa mga inaakusahang kriminal. Inaakusahan si Duterte ng pagdisenyo ng polisiya para in-neutralize ang mga kriminal, pagtatatag ng tinaguriang Davao Death Squad, pagbibigay ng armas sa mga direct perpetrator, pagbibigay ng insentibo at promosyon sa mga pulis at hitmen, at pagpangalan sa mga high-value target na ang ilan ay napatay kalaunan. Sa kanyang opening statement, tinukoy ng prosecutor ang mga pahayag ni Duterte noong kampanya na kapag nahalal siya bilang Pangulo, uutusan daw niya ang militar at pulisya na paghahanapin ang mga drug lord at ipapatay sila. At nang maging Pangulo, nagbigay raw si Duterte ng shoot-to-kill order at inilista bilang accomplishment ang mga napatay. And many of these victims were children. The victim of extrajudicial killing charge in this case were brutally murdered, some after having been abducted and mistreated. Unlike Mr. Duterte, who is represented by his counsel here today, they were deprived of any form of due process. Their suffering was met not merely with Mr. Duterte's indifference, but with his mocking. Git ng ICC Deputy Prosecutor, hindi masasabing isolated ang mga pagpatay. The 78 murders and attempted murders that Mr. Duterte is charged with in this case were not random. These were not random crimes. Nor was they spontaneous or happened in isolation. Rather, the evidence demonstrates that they were part of a widespread and systematic attack directed against the civilian population of the Philippines. Sa ngalan naman ng halos 500 biktimang otorisadong makilahok sa kaso, nagsalita si Attorney Joel Butuyan. Binanggit niya ang labis na pagkadismaya ng mga biktima sa hindi pagharap sa korte ni Duterte. Aniya, ang makita si Duterte habang binabasahan ng sakdal ay malaking bahagi sana ng pagkamit nila ng hustisya. Binanggit din ni Butuyan na ang mga opisyal na Pilipinas sa tinukoy niyang gatekeepers of justice ang mismo nagsabing hindi uusad kung sa Pilipinas kakasuhan si Duterte. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here and build up the case because those who need to speak are involved in the crime. There's nothing, not even a police report. You don't have a scene of the crime. You don't have ballistics. You don't have DNA." Remulla further declared, and I quote, "Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC."
Sabi pa ni Butuyan, kahit 1 taon nang nakakulong si Duterte sa ICC, walang nakakamit na kapayapaan ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK. At marami pa rin ang natatakot magsalita dahil sa tinawag niya mga Duterte clone o mini Duterte na umano'y sangkot sa pangharas at pananakot sa mga biktima at kanilang mga pamilya. These mini Dutertes harass, threaten, or commit outright violence against the victims and their families. They see and hear senators, congresspersons, mayors, governors, and powerful public figures who are mini Dutertes. The daughter of Mr. Duterte is the vice president, and she has just recently declared that she is running for president in 2028. One Duterte son is a congressman. Another is the Davao City mayor, and his grandchildren occupy positions of power. Ikinagulat pa raw ng mga kaanak na sa mga opisyal na record, sa halip na tama ng bala ang cause of death, mga gawa-gawa o manong rason ang inilagay gaya ng pneumonia, sepsis at iba pa. Sabi ni Butuyan, nararapat lang na ma-confirm ang mga asunto laban kay Duterte at matuloy sa paglilitis para mailabas kung ano ang totoong nangyari sa panahon ng madugong drug war. Ang mga akusasyon laban kay Duterte itinanggi ni Kaufman. Inilatag din niya kung paano raw napunta sa ICC si Duterte. Una niyang binanggit ang media sa Pilipinas na ginamit daw ang matalas na pananalita ng dating Pangulo para makagawa ng mga nakabibiglang headlines na siyang hinahanap umano ng kanilang readers. Ito raw ang dahilan kung bakit naging target si Duterte ng civil society na pinupondohan umano ng mga tycoon. Hanggang makaabot ito sa mga academics sa ibang bansa na inaayos ang kanilang research at naglalabas ng mga artikulo tungkol sa umano'y malawakang pag-atake sa Pilipinas. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential. With a sensational headline and a twisted editorial slant, the moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. Pinaalala ni Kaufman na ebidensya at hindi rhetoric ang magpapasya sa kasong ito. This is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Binanggit din ni Kaufman na meron daw silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. May maiinit ding salita si Kaufman laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ipinakita ang pinirmahan sa laysay ng Pangulo na hindi makikipagtulungan sa anumang paraan sa ICC. Pero mayroon daw silang ebidensya na isang telephone call sa pagitan ng 4 na individual kung saan ipinagmalaki ng isa sa kanila na isa siyang silent partner ni Marcos sa pamamagitan ng pagbibigay umano ng witnesses sa ICC. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Inilahad ng prosekusyon ang kanilang submission on the merits na nakatuon sa mga ebidensyang nag-uugnay kay dating Pangulong Duterte sa mga kasong inihahain laban sa kanya. Kabilang sa ipinresinta ang mga direct quote na lantarang binanggit ni Duterte na tumutukoy sa pagpatay na ayon sa prosekusyon ay nagpapakita ng kanyang intensyon at kaalaman sa mga nangyaring operasyon. Sinuportahan ito ng mga video clip ng kanyang mga talumpati at pahayag sa publiko. Bilang panghuling bahagi ng presentasyon, ipinalabas ang isang 4 na minutong video na naglalaman ng compilation ng mga pahayag ng dating Pangulo. Ipinakita rin sa pagdinig ang ilang CCTV footage ng mga insidente ng pagpatay na iniuugnay sa kampanya kontra droga. 4 times, 3 of them under oath, that he admitted having a death squad in Davao, including saying he is the death squad. That's not hyperbole. That's not bluster. That's him telling the truth when he feels safe.
Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umaling nagbabalita para sa GMA Integrated News. Never losing.